Nasa linya po natin, Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Administrator, magandang umaga po. Hello. Hello, magandang umaga po, Melo. Good morning. At sa Opo. ating mga taga-subaybay, good morning. Opo. At kayo ang taas-taas ng tiwala sa inyo ng ating secretary ngayon, ano? Na Opo. pag pumasok uli ang NFA ay makagagawa ng malaking bagay para mapababa ang presyo ng ating bigas sa retail. Administrator, isa po sa sinasabi ay gusto niya na ibalik ang kapangyarihan ng NFA na mag-import ng bigas. Ano po ba ang dahilan? Bakit po? Ang tanong, ASEC, Administrator. Okay, tingin ko kalahatan yung mensahe ni Secretary Kiko ay talagang ibalik yung mga mandato o kapangyarihan ni NFA dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. Medyo mukhang sabi niya nga isang kamay natin nakatali. Mhm. So gusto niya ang gobyerno mayroong pamamaraan na makapasok sa merkado at medyo mabawasan yung mga pang-aabuso, no, sa presyuhan kasi base nga naman sa datos ng DA mukhang merong nananamantala at merong hindi nag-share Opo. ng savings out of the tariff cut. Opo. So pagdating naman po sa importation, ako hindi po siguro NFA na lang, ibang entity within the Department of Agriculture. Mhm. Pero ako po, personally, ay sabi ko kay Secretary, huwag niyo nang ibigay sa akin yung importation kung sakali mapagbigyan tayo Mhm. ng Kongreso. Okay. So nagsabi na po kayo, although sinabi niya ito sa Kongreso, pero sa inyo palang palagay ay at nasabi niyo kay Secretary na bakit po? Ba't may pag-aalinlangan na ang NFA ay pumasok uli sa importation, Administrator? Opo. Hindi naman po pag-aalinlangan, kundi sa base na rin sa pag-aaral ko, sa stay ko sa NFA, Mhm. ay ang primary mandate or primary tinutulungan or client ng Department of Agriculture and NFA as a whole, no, Mhm. mga magsasaka Mhm. para tulungan silang umunlad ang ating agrikultura. Mhm. Ako, sa ganang akin, sa personal kong pananaw, Mhm. kung ako as NFA administrator bibigay sa NFA, pwedeng mag-import Mhm. at mamimili rin sa magsasaka, I don't want to have a situation na pag merong problema ako na kailangan kong solve sa buffer stocking, takbo agad ako sa importation. Mhm. So I don't want to have that option para lahat ng programa ko, puro procurement Mhm. sa local na magsasaka. Magkakaroon ng conflicting kasi Yun. sa akin, sa aking pananaw. Opo. Kumbaga, Administrator, parang namamangka ka naman yan sa dalawang ilog, di ba? Ganun yun. Oo, kasi biruin mo, magsasaka ba ng ibang bansa ang tutulungan mo o magsasakang Pilipino? Opo. Mas gugustuhin ko na mag-concentrate ako sa magsasakang Pilipino. Napakaganda. I'm not saying importation is bad. Mhm. Hindi po. Pero wag na po sa amin dahil medyo magkakaroon ng conflicts within, no? Doon sa gusto mong gawin. Opo. Teka, kung kayo'y merong ganun, pag-atubili, ano ha? At na-voice out nyo na naman yan kay Secretary, di mananatili sa mga importer ngayon. Ang pag-i-import ay nagkakaproblema nga tayo doon Hindi napapababa. Ay, hindi. Opo, Administrator. Hindi naman po. Ang ibig lang sabihin, Oho. hindi po sa NFA. Pwede po si DA o si FTI na oho. korporasyon ng gobyerno. So we're not saying we leave it up to the private sectors. Hindi po. Mhm. Hindi po. Within the government agencies na pwede, ang akin lang pakiusap kay Secretary, kahit nung nandun pa kami kahapon, sabi ko, boss, wag na sa akin yung importation. Mhm. Kasi nga dun sa nabanggit kong dahilan. Opo, kasi ang sabi nyo nung huli tayo mag-usap medyo natatalian ang kamay nyo sa pagbili pa ng karagdagan na bigas na mga magsasaka natin sapagkat ang problema nyo naman ay puno ang inyong mga bodega ngayon, Administrator, di ba? Tama. Yun po ang talagang i-noise out ko rin kahapon sa Congress hearing. Sabi ko, ito po ang sitwasyon. Nilatag ko sa kanila. Almost 5.5 million bags of katumbas na bigas ang pag hindi ko nailabas yan, paano po ako mamimili sa itong darating na anihan? Saan ko po ilalagay yan? So, yun yung na-voice out naman natin. Opo. Para sa inyo talaga yung mga magsasaka. Kung yan po ay, kung magagawa ng paraan yung sinasabi nyo noon na baka pwedeng magpalabas na executive order
para kayo makasali naman sa pagbebenta ng bigas sa mga kadiwa on a limited basis. Baka lumuwag-luwag yung mga bodega nyo, administrator, at hindi lang sa pagkakataon na kailangan na ilarga nyo yan pag may kalamidad, di ba? Opo. Na po ng legal department, no, ng DA, and as well as kung ano po ba yung mga option pa legally na magawa po natin yan. Although masasabi na po natin doon sa amended RTL, meron po provision na makapagbenta kami sa publiko via kadiwa. Pero iba pong sitwasyon kasi yung sinasabi sa RTL. Yun ay pag meron lang talagang super na spike sa prices or shortage talaga ng supply, doon pa lang po pwedeng pumasok si NFA through kadiwa. Ang hinihiling po natin, kahit po wala yung mga ganun sanang kondisyon, makapasok na agad sa merkado. Para hindi na po natin hihintayin tumaas pa yung presyo para po tayo pumasok. Baka po too late na Yan po yung naisip ko, operationally. Sabi ko, too late na yan Tumaas na wala kang magawa. Kung nandiyan na kami agad sa merkado, on a regular basis, monthly basis, although limited, natitame na po natin yung presyo. Natitame na natin yung presyo. Hindi yung nakalagay ngayon doon sa amended RTL na kailangan magdeklara pa ng rice emergency o Crisis. Emergency. Opo. Tama po. So may precondition. Ang atin po sana, walang precondition. Sana, no? Opo. Ayun. Pero nandiyan na po yan. We will just work around, we'll have to do what we can sa present situation. But kung may sinusulong po sa Kongreso, hindi naman po. Yan po ay mga welcome development. Ang sinabi naman ni Agriculture Secretary ay kukonsultahin niya yung legal team niya kung pwede nga yun yung sinasabi ninyo na maglabas pa ng executive order para maging maging regular fixture kayo. Sabi nga, diyan sa mga palengke. Katulad ng dati, may outlet naman ng NFA. Pero ngayon, this time, sa kadiwa kayo papasok, administrator. Di ba? Opo. Yun po ang tinatahak ni Secretary Laurel. Pero slightly different nga yung ating tinatahak na yun talagang hindi lang kadiwa, pwede na rin tayong pumasok on a regular basis doon sa registered natin. Para talagang ang flow as a buffer stocking agency, healthy yung ating stock maintenance. Opo. Dapat may regular na lumalabas para may regular na pumapasok. Opo. Ang gusto nyo pala parang ibabalik yung mga NFA outlet. Ganun ba yun, administrator? Ayun po ang sinabi po ni Secretary Laurel kahapon. Yun po yung opening statement niya. Ibalik sa NFA yung mga tinanggal na mandato prior to RTL para magkaroon ng tulang gobyerno at hindi tali ang kamay. Yun po at naman talaga yung sinabi ni Secretary. At yun naman po ay sinusuportahan natin. Ayun pala, di babalik ang mga accredited NFA outlet pag nagkataon. Magkano naman ang pwedeng i-alok na bigas sa mga ganon, administrator? Sa ngayon, kung ngayon ang pag-uusapan. Kung sa ngayon po, 38 po iyon. Okay? Para sa binebenta natin. Pero nagbabago naman po yan Depende po sa pagkakabili ng palay at depende po sa kalakaran sa merkado. But that's absolutely at least mga 20% lower than the prevailing market price. So mura pa rin po yun. At saka maganda rito, siguro may share ko na lang, nung prior to RTL, nakakapagbenta tayo sa retailer, kunwari 25, meron ding mandated selling price na dapat benta mo lang yan ng 27. 2 pesos ka lang ng 2 pesos retailer. Of which yun naman ay nag-work. It worked. Talaga namang na-tame yung prices na ibig sabihin may choices talaga yung mga mamimili, no? Kung gusto niya ng NFA rice, ito yung mura. Opo. Teka, baka naman, administrator, excuse me po, no? Baka naman babalik tayo sa NFA na ang mandato ay magbenta, pero magbenta na ng palugi. Palulugi kayo niyan, administrator, ganun po yun. Hindi naman, ganito po, no? Opo. Generally, ang NFA as a government entity, lagi pong palugi.
Palugi. hindi na po natin matatanggal po yun dahil po sa social, hindi na po matingin ko mababago yun. Hindi naman po pwede ang cost namin 48 at cost ibenta namin ng 48. Sino po ang tinutulungan natin yan? Opo. Para na lang po tayong negosyante. So, Opo. hindi po mangyayaring kikita si NFA. Yun po ang realidad dyan. Opo. Kahit ngayong yung sistema po ngayon na nag-i-intervene lang kayo pag mayroong mga kalamidad, ay palugi pa rin yun, Administrator. Ay, opo. Talagang palugo po yun. We have to admit that. Wala po tayong magagawa doon. Hindi po tayo private entity para po ika nga, no? Talagang magaghangad pa ng kita. Si tingin ko, kahit piso, hindi tayo kikita. Di lalong hindi kayo kikita, lalong malulugi, lalong palugi pag ganun ang maging sistema, Administrator. Ano naman po? Oho. Ano naman po? Ang aking tinatahak sa programa ko sa tinatransform ko ang NFA is to make financially healthy in the sense na yun hong pagbebentahan namin ng regular stocks namin, minimize na yung magagastos namin for subsidy na pwede ko nang kuhanin sa ibang income sources ni NFA. Like, nagpapaupa po kami ng mga warehouses, nagpapaupa kami ng mga office spaces, nagpapaupa kami, etc. Doon ko kukuhanin yung mga aking sinasubsidize sa bigas. So, yun po yung aking plano sa NFA. That's why lahat ng mga assets namin, pinapaaral ko, pwede hong kumita lahat yan. Hindi ho maging idle assets. Yun naman po, as in total, na hindi na po nakikita ng ating publiko, ng mamaya, na isang aspeto ni NFA. Opo, sige po. Administrator, salamat po at good luck po sa inyong mga hangarin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Maraming salamat. Good Opo. morning. Good morning po, Administrator Larry Lacson, National Food Authority. Oras! Hilingan, walang pinoprotektahan.